Buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 5. Buksan natin ating mga Biblia sa Romans chapter 5. Alam niyo, may sasabihin po pala ako sa inyo. Naka-record na po tayo para sa lahat ng makakapanood ng mensaheng ito. Normally, ang ginagawa po natin dito sa church ay ipa-flash ko sa screen yung pong ating verse. Nalagay ko, after all, naka-laptop naman na, bakit hindi pa i-flash? Pero hindi na po natin gagawin ngayon. Bago po tayo umattend ng gawain na to, bago nyo po pakinggan itong mensaheng ito, makuha kayo ng Bible niyo at buklatin natin yung mga Bible na yan. Okay? Hindi, para tayo nag-aaral talaga sa salita ng Diyos. Romans chapter 5, verses 1 to 5. Babasahin po natin Romans chapter 5, verses 1 to 5. Ako po ang babasa sa verse 1, kayo po sa verse 2. At pagdating ng verse 5, ay sabay-sabay po tayo. Romans chapter 5, verse 1. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2. Through whom we have gained access by faith into this grace with which we now stand, and we rejoice in the hope that we will have. Verse 3. Not only that, but we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance. Verse 4. Perseverance, character, and character, hope. Verse 5, sabay-sabay po natin basahin. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, ituro mo sa amin ang kagandahan ng iyong salita. Pakita mo sa amin ang kagandahan ni Kristo, Panginoon. At ito ang bumago ng buhay namin. Kakatiwala namin sa iyo ang pag-aaral namin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Binabati natin lahat po ng nakakapakinig, ng nakakapanood ng mensaheng ito. At alam ko na marami po, may mga makakapanood po nito after this service. Nawa ay inaanyayahan po namin kayo na kung ito pong mensaheng ito ay magiging pagpapala po sa inyo, mag-reach out po kayo at papasalamat tayo na papanood niyo po ito sa YouTube, pero kami naman po isang simpleng church lang at gusto namin kayong makasama dito po sa aming online service. Kung kayo po, kung interesado po kayo na makasama namin, mag-reach out lang po kayo, mag-message lang po kayo at bibigyan po namin kayo ng link nang makasama po namin kayo. Bagamat ipapasalamat tayo sa biyaya ng technology na napapanood po natin ang mensaheng ito, gusto po namin na higit sa mapanood nyo, gusto namin kayo makasama. Pamagat ng mensahe po natin ay the manifold blessings of our salvation. The manifold blessings of our salvation. Binigay ko po yung title kasi lagi ko pong nakakalimutan yun. At sigurado ako mamaya kapag inayos na ng ating technical director yung ating video, ay itatanong niya sa akin kung ano yung mensahe. Kaya yun po, ang patong-patong, ang magkakalakip na pagpapala ng ating kaligtasan. Pinag-uulan tayo po ay nasa pag-aaral natin ng Book of Romans at kung meron man tayong conclusion sa magagawa sa ating pag-aaral so far, tayo ay mga makasalanan na hindi karapat dapat maligtas. Ngayon dahil naligtas tayo dahil kinaawaan lang tayo ng Panginoon. Habag sa atin ng Panginoon, namatay siya para sa mga hindi karapat-dapat, binigyan niya ng biyaya, binigyan niya ng kaligtasan yung mga taong hindi deserving ng kaligtasan. Ito ang hallmark ng evangelical preaching, ito ang hallmark ng biblical Christianity. Pinagbubulay-bulayan ko noong nakaraan, ano ang mapapansin mo sa lahat ng tao na tunay na naligtas? Bagamat mahirap makita, mahirap maging definite sa katayuan ng isang tao spiritually, we can make educated guesses, we can make assumptions, hindi tayo makapag-conclude with finality. Pero alam niyo, pinag-iisipan ko, ano ang pinagkapare-pareho ng mga tao na natutunay na naligtas? Alam niyo, ang isang pinagkapare-pareho nila, alam nilang hindi sila karapat-dapat doon sa tinanggap nila.
Lahat ng naligtas, lahat ng pinatawad ng Panginoon, meron silang awareness na hindi sila karapat-dapat dun sa kaloob na tinanggap nila. Or, i-flip natin yon, paano mo malalaman kapag kayo nagpapakilalang siya ay mananampalataya, ay hindi talaga mananampalataya, o hindi talaga tunay na naligtas? Kapag ka meron kang narinig sa kanya, na kaya ako naligtas ay dahil sa ginawa ko, kaya ako naligtas ay dahil sa accomplishments ko, somehow I earned it. Kung iisipin natin na kaya nating paghirapan, kaya nating matamo ang kaligtasan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsisikap, dalawa lang yun. Napakataas ng tingin ng natin sa sarili natin at napakababa ng tingin natin sa kabanalan ng Diyos. To even think na meron tayong magagawa, tayong mga rebelde, meron tayong magagawa sa sarili natin para tayo ay para ma-reconcile tayo sa isang banal na Diyos, dalawa lang ang pwedeng ibig sabihin nun. Hindi natin naiintindihan kung gaano kalala yung ating pagiging makasalanan, o hindi natin naiintindihan yung kabanalan ng Panginoon. A right grasp of the holiness of God will lead us to a clear understanding of our sinfulness. Paano mo malalaman na makasalanan ka? Tingnan mo kabanalan ng Diyos. Ngayon, alam na natin kung bakit unpopular topic ang kabanalan ng Panginoon. Dahil hindi lang yung kabanalan niya ang makikita mo pag pinag-aralan mo yung kabanalan niya. Makikita mo rin yung pagiging makasalanan mo. Lagi kong iniilustrasyon na yung mga bagsak sa klase, ayaw ang gustong-gusto nila, kino-compare yung mga grades nila sa mas mababa sa kanila. Yung hindi nalalayo. Magpapataasan pa yan. Pero ang idea, hindi naman masyadong masama yung resulta ko kasi tignan mo naman, naririnig niyo pa po ba ako? Palagay ko, nagkakaroon tayo ng konting problema sa ating internet. Pero itong mga kapatid natin, ito pong mga estudyante natin na to, i-compare nila lagi yung kanilang grade sa peer nila na alam nila na hindi nalalayo ang grade. Wala pa akong estudyante na nakita na nag-compare ng kanyang quiz dun sa answer key. O dun sa kaklase niyang top 1 na perfect. Okay? Yun ang sakit natin. Maliit ang pagtingin natin sa pagkakasala natin kasi lagi tayong makakahanap ng makasalanan na mas malala pa sa atin. Tignan natin ang kabanalan ng Panginoon at marirealize natin na malaki ang problema natin. Pangalawa, tignan natin ang nature ng kasalanan hindi lang behaviorally. Kapag tinignan natin ang kasalanan na hindi lang maling gawi, kung hindi maling pagnanasa, or ilaliman pa natin ng konti, kasalanan na hindi mo ibigin ng Diyos ng nararapat sa pagka-Diyos niya. Naisip ko ba yun? Naisip ko ba natin na kapag hindi mo binigay sa Diyos yung pag-ibig na nababagay sa Kanya, nagkakasala ka? Bilang hari, bilang manlilikha ng lahat ng bagay, bilang Panginoon, karapat dapat siya sa consistent, perfect, absolute na pag-ibig natin all the days of our lives. Pero alam natin na hindi natin minamahal ang Panginoon ng nababagay sa Kanya. Guilty tayo doon. Yung nasain siya ng higit kesa sa lahat ng bagay, edi guilty na naman tayo. In short, kahit sa anggulo natin tignan, guilty ang verdict. At yung pagiging guilty natin ay such na hindi lang mali yung ginawa natin, kung hindi mali yung pagnanasa natin. At ito, ang kamangha-mangha sa Ebanghelyo, ang mga taong hindi gumagawa ng tama, ang mga tao na hindi nagnanais ng tama, ay hinipag po ng Panginoong Jesucristo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo, para pagbayaran yung ating mga kasalanan, para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. At ito ang paanyaya sa atin na ilagak natin ang pananampalataya natin dito sa katotohanan ito. Ilagak natin ang pananampalataya natin dito kay Kristo na to na namatay para sa atin. Di nangyari na nga yun. Ang assumption ko, kung ito'y nangyari na sa inyo, mananampalataya na kayo.
Kung ito'y nangyari na sa atin, tayo anak ng Diyos. Ano ngayon ang kalakip nun? Alam niyo, kapag ka-Christmas, naalala ko doon sa pinanggalingan ko pong church, ang paborito ko pong regalo sa akin kapag ka-Pasko, ewan ko kung alam ni Daddy to, pero ang paborito kong regalong tinatanggap kapag ka-araw ng Pasko, gusto ko nakakatanggap ng wallet. Alam niyo kung bakit? Kaya ako gusto ng wallet kasi ang unang-una kong gagawin, kahit na meron pa akong wallet, kahit maayos pa yung wallet ko, alam niyo, gusto ko nakakatanggap ng wallet kasi ang unang-unang gagawin ko, bubuksan ko yung wallet na yon at sigurado may laman yung wallet na yon. Kung sino man na nagbigay nun, pagpalain siya ng Panginoon, hahanapin ko kung nasan yung nakatago doon at hindi naman nabibigo, may nakapaloob nga doon. Kaya, ano ang nakapaloob nung tinanggap natin yung ating kaligtasan? Anong kasama nun? Ano ang mga kaakibat na pagpapala nun? Ngayon, bakit natin pag-uusapan? Hindi ho kami sanay ng puro pagpapala ang pinag-uusapan. Hindi ho tayo prosperity preaching dito. Bakit ho puro pagpapala? Alam nyo, kung gusto natin mag-preach ng prosperity message, yung totoong prosperity message, ito yung passage. Gusto nyo talagang malaman kung kaya lang naman mali yung prosperity preaching dahil peking prosperity yung pinipreach nila. Wala namang problema sa prosperity preaching provided na totoong prosperity, totoong treasure, totoong blessing yung ipapangaral mo. At ito ang totoong prosperity. Ito ang totoong riches. Ito ang totoong pagpapala. Tignan nyo yung sinabi sa Romans chapter 5. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung hindi yan nagbibigay ng kagalakan sa puso natin, at kung sa palagay niyo walang practical na implication yan, hindi niyo naintindihan yung binasa niyo. Dahil dito na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ngayon ay may kapayapaan na. Tayo ngayon ay makipagpero ng pagkakasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Anong mas magandang kalagayan ang alam niyo bukod dyan? Anong mas magandang katayuan ang maaaring i-enjoy ng isang tao maliban dyan? Hindi na galit sa iyo ang Diyos. Hindi na pagkapuot, hindi na pagkamuhi ang disposisyon ng Diyos laban sa iyo. Naiintindihan ko kung bakit maraming mga 21st century listeners ang magsasabing, uy, ano naman, matagal naman na siyang hindi galit sa akin. Hindi mo naiintindihan. Pinalaki ka sa isang generation na ang tingin sa Diyos ay isang lolo na nakukyutan sa iyo kapag gumagawa ka ng kasalanan. Hindi mo naiintindihan na bago tayo maligtas, bago ka maging mananampalataya, ang sabi ng Ephesians, ikaw ay objects of wrath. Anong ibig sabihin nun? Galit ang Diyos. Kanino? Sa'yo. Alam niyo yung sinasabi nila na mamuhi, naalala ko yung sinabi ni R.C. Sproul, ang sabi niya, yung common saying na iniibig ng Diyos yung makasalanan pero kinamumuhian niya yung kasalanan, God loves the sinner but hates the sin. Ang sabi ni R.C. Sproul, bakit? Sino ba ang pinadadala ng Diyos sa impyerno? Yung sin? Hindi ba ang pinadadala ng Diyos sa impyerno yung sinner? Pag binasa natin ang Old Testament, meron tayong picture ng isang Diyos na nabubuhi sa makasalanan. Kasi alam nyo, tama si C.S. Lewis. Ang sabi ni C.S. Lewis, sa salvation, hindi tayo basta mga pasyente na nangangailangan ng pagpapagaling. Tayo ay mga rebelde na dapat maglaglag, dapat bumitaw sa ating mga armas. Yun ang nature ng sinner. Nagre-rebelde ka laban sa Diyos. Nagtatayo ka ng sarili mong kaharian laban sa Panginoon. Ikaw ay nagtatalaga ng sarili mong konstitusyon laban sa hari. Yun ang essence ng rebellion. At kung hindi ko pa naririnig to, mainam na marinig mo na ngayon kung hindi ka pa mananampalataya, namumuhi sa iyo ang Diyos. Sabi niyo po kanina, blessing yung mensahe natin ngayon. Puro pagpapala ang mensahe natin ngayon. Bakit kung may pagkamuhi? Yun ang dahilan kung bakit blessing, yung first verse. Ang essence ng, ano nangyari? Justification.
Hindi binaba ng Diyos yung standard niya. Hindi siya humihingi ng perfection, tapos nakita ka niya, tapos sabi niya, kawawa ka naman. Sige na nga, wag na perfect, passing grade na lang. O sige na, ibababa na natin, bigyan na natin ng consideration, baba na natin. Hindi binaba ng Ama yung expectation niya. Ang expectation niya ay perfection. At kung hindi ka matuwid, hindi ka magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero hindi natapos nun yung kwento dahil binihisan kanya ng perfection ni Kristo. Binigay sa iyo ni Kristo ang kanyang kabanalan dahil kinuha ni Kristo yung pagiging makasalanan mo nung maipako siya sa krus ng Kalbaryo. Therefore, having been justified by faith, we have now peace with God through Christ Jesus. Hindi na namumuhi sa atin ng Diyos. Hindi nagalit, hindi na puot ang disposisyon ng langit laban sa atin. Ano pang mas magandang balita kaysa doon? Hindi, pag pinag-isipan natin, isipin mo yung mga araw na gumigising ka. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Maiintindihan to ni Jarden, palagay ko. Maiintindihan to ng mga empleyado na nakikinig sa akin. Kami sa school, meron kaming tinatawag na task tracker. Isang Google Sheet file yun na nakalagay doon yung mga dapat naming ipasa. Okay. Nakalagay doon, lesson plan for week 1, ito yung deadline niya. Kaya ito yung araw na ipasa mo siya. Lalagyan mo ng petsa kung maipasa mo na at kung kailan. First quarter exam, ito yung deadline, naipasa mo na ba siya, anong petsa. Alam niyo, nung dahil galing sa bakasyon, yung 60 to 70% ng tracker ko, tapos na bago magsimula yung klase. Kaya alam niyo, kapag ka umaga, papasok ako ng umaga, 6:15, may hawak akong kape, kahit magkasalubong kami ng boss ko, ngingitian ko pa siya. Bakit? Justified ako. To use a theological term, justified ako. Meron siyang requirement na ipasa ko ahead of time, magandang ngiti ko. Magkita kami ni Ma'am Carol, magkita kami ng boss ko, kahit saan kami magkita, walang problema. Yung mainit na tubig ay nandun sa opisina niya. May baso ko, magtitimpla ako ng kape. Maniwala kayo sa akin, yung mga panahon na yun, kahit na 3 beses akong magkape, walang problema. Ngayon, imagine niyo itong eksena na to. Suppose hindi ko pa na ipapasa yung submittal ko ng ganitong petsa. Lunes ng umaga, makakasalubong ko yung boss ko. Ano sa palagay niyo pakiramdam? Pakiramdam, kahit na sa totoo lang, hindi naman iniisip ng boss ko yun. Nakalimutan niya na hindi ko pa naipasa o meron siyang ibang inaasikaso. Ako mismo, sa pakiramdam ko, hindi ako okay. Merong hinihingi sa akin na hindi ko naibigay. Okay? Ngayon, imagine niyo to. Naaalala niyo yung mga umaga na gumigising tayo, tapos naglalakad tayo sa labas, nagpapasok tayo sa trabaho, nang hindi nung mga panahon hindi pa tayo mananampalataya. Hindi tayo katanggap-tanggap dito sa banal na Diyos na to. Meron siyang requirement na hindi natin na-settle. Hindi tayo inaabot, hindi tayo katanggap-tanggap. Alam niyo kung gaano kadelikado yung kalagayan natin ng mga panahon na yun? At the very least, yung mga boss ko, kahit pa paano safe ako, knowing full well na meron akong mga proteksyon. Hindi nila ako pwedeng basta i-fire, merong mga procedure, papaalam ko ang procedures ko. So kahit pa paano, medyo kalmado ka. Pero alam niyo ba, yung mga panahon na gumigising ka ng umaga na hindi ka pa mananampalataya, lahat ng karapatan meron ng Diyos para bawian ka ng buhay at ipadala ka sa impyerno. Noong mga panahon na yun, at hindi siya magiging unfair. Katanggap-tanggap noong mga panahon na hindi ka mananampalataya pa, napatamaan ka ng Diyos ng kidlat, hatulan ka niya para sa mga kasalanan mo at ipadala ka niya sa impyerno. Hindi niya ginawa. Kaya yung katotohanan na hindi natin na-appreciate itong katotohanan na to, na hindi na nagagalit sa atin ng Diyos, ito ang patunay na napakalaki ng pagkakasala natin. Kasi noong mga panahon hindi pa tayo mananampalataya, alam nating hindi tayo okay sa Kanya at okay lang sa atin yun.
Namatay ang anak ng Diyos, tinubos tayo sa pagkakasala natin, at ang unang regalo nito, tayo ay inaring ganap. Hindi lang basta pinatawad, tayo ay inaring ganap. Tayo ay nakapag-fulfill ng requirements sa pamamagitan ni Kristo. Ang tawag natin sa theology doon ay justification. Having been justified by faith. Tinitignan tayo ng Ama ngayon, tinitignan tayo ng Diyos sa katanggap-tanggap. Dahil ang nakikita niya sa atin ay si Kristo. We have peace with God through Christ Jesus. Ang tawag natin sa theology dito ay reconciliation. Hindi na galit ang Diyos. Diyan pa lang, pwede na tayong, alam niyo, kaya maganda yung lyrics ng mga hymn eh. Ano ang sabi ng chorus ng isang hymn? Pag pinagbubulay-bulayan itong mga bagay na to. And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. At ano ang response ng kaluluwa natin? Then sings my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art. Hindi basta theological music ito. Wala nang ibang mas practical na pag-usapan kung hindi yung katotohanan na kung ikaw ay mananampalataya ngayon at nilagak mo ang pananampalataya mo kay Kristo, hindi na namumuhi sa iyo ang Diyos. Gano'ng karami sa atin dito, hindi nagpe-pray, thinking, sinusumbatan pa rin tayo ng Diyos sa mga pagkakasala natin, na namumuhi siya sa atin. Pinapaalalahanan tayo, nire-rebuke tayo ng Panginoon, pero ang disposisyon niya ay pag-ibig. Hindi puot. Wala nang puot. Kinuha na lahat ni Kristo. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ngayon ay may pagkakataon ng makalapit. Tayo ay may access dito sa biyaya na to na ating tinatayuan, na ito ang katayuan natin. Ano ang identity ng isang Kristiyano? Forgiven. Yun ang katayuan niya. Pinag-uusapan namin sa klase, at alam niyo, kaya ako gustong-gusto yung kwento na yun sa Biblia. Kasi napaka-profound niya, napaka-kompleto niya, napakalalim ng katotohanan niya. Yung parable of the prodigal son, yung bunso, tsaka yung panganay, ang identity nila ay pag-earn. In-earn nila yung kanilang identity, in-earn nila yung kanilang katayuan. Yung bunso, direkta, kukunin niya yung yaman ng kanyang tatay. Yung panganay, kukunin niya yung yaman ng kanyang tatay, pero sa pamamagitan ng manipulasyon. Susunod siya para mapasunod niya. At alam natin hindi magwo-work yun. Bakit? Kasi ang punto ng kwento, kapag ginaya mo yung bunso, mapupunta ka sa babuyan. Pagka ginaya mo yung kuya, mapupunta ka sa matinding sama ng loob. Pero paano natapos yung kwento? Yung kuya nasa labas ng handaan, kausap ng tatay, tapos yung bunso nasa loob ng handaan. Ano ang katayuan ng bunso? Forgiven. Sa bawat hakbang na kukunin ng bunso sa loob ng bahay ng tatay niya, sa lahat ng hakbang na gagawin niya doon sa pag-aari ng tatay niya, maaalala niya na kaya lang siya nakatayo doon sa asasenda ng tatay niya. Lahat ng hakbang yun ay dahil lang tinatawad siya. Kaya siya nandun sa loob dahil kinahabagan siya. Yun lang ang masasabi ng bunso. Yun ang hindi matanggap ng kuya. Ang punto ng kuya, kung hindi ko i-earn, hindi ako papasok. Kung hindi ko pwedeng ipagmalaki, kung hindi ko gawa, kung hindi sa pamamagitan ng pagkilos ko, hindi ako papasok dyan sa handaan na yan. Hindi ako matatagpo ang kasama niyang bunso na yan. Pero ano ang mensahe ng ano ang buhay ng bunso pagkatapos niya manumbalik? Lahat ng ikakainin ko, lahat ng isusubo ko sa bibig ko, lahat ng dadamting ko,
lahat ng pupuntahan ko, lahat ng gagawin ko, lahat ng papakinabangan ko sa pamamahay na to, kaya ako napapakinabangan dahil kinahabagan lang ako ng tatay ko. Yun ang bagong kwento ng bunso. Tandaan nyo na pag alam nyo, mentras sa bubulay-bulayan ko, naalala nyo yung bunso, wala na siyang property. Diba doon sa kwento na yun, kinuha niya na yung parte niya, iniisip ko yun nung bata ako, di nasa loob yung bunso. Unfair naman doon sa kuya kung bibigyan pa siya ng mana kasi nga nakuha niya na yung kanya. Imagine niyo yung bunso ngayon, anong kanya? Ano ang ari-arian nung bunso? Alam niyo, pwede niyong sabihin wala, and at the same time, pwede niyong sabihin lahat. Anong ibig kong sabihin? Sa isang banda, wala na siyang ari-arian. Wala na, nakuha niya na eh. Wala siyang pwedeng i-demand dun sa tatay niya. Wala siyang pwedeng hingin. Wala siyang pwedeng sabihin akin yan. Yet at the very same time, pwede niyang gamitin at kainin at puntahan lahat ng bagay as if kanya yon dahil sa kabutihan ng tatay niya. Kaya imagine niyo, ilagay niyo ngayon yung sarili niyo doon sa perspective ng bunso. On one hand, hindi siya pwedeng pumasok doon sa hasyenda ng tatay niya tapos umasta ng may demand. Hindi siya pwede maging bossy at maging demanding dahil hindi nga siya dapat nandun eh. Pero sa kabilang banda, hindi rin naman tama na yung bunso magkulong sa isang sulok thinking na, ang bira, nakakahiya naman. Wala ako, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, wala na akong karapatan kahit na anong bagay dito. Magsusuot ako ng basahan, dito na ako sa gilid. Hindi ba? Yun ang kalagayan ng Kristiyano. Sa isang banda, wala tayong maipagmamalaki at matitiman sa Panginoon. Yung ang pinapasok tayo sa kaharian niya, dapat nahihiya na tayo nun eh. Hindi nga karapat-dapat sa atin yun eh. Yet at the same time, hindi naman din tama na kumilos tayo na laging guilty at laging nabibigatan at laging hiyang-hiya. Dahil yun ang pinakamalaking ingratitude sa ginawa ng tatay natin. At the same time, ang Kristiyano ay walang pag-aari sa sarili niya at kanya lahat. Bakit? Kasi sabi din sa binabasa natin sa Romans chapter 5, dito tayo nakatayo sa biyaya. Yun ang tinatayuan natin. Kaya alam nyo, meron akong problema sa klase ng gospel presentation na nakasanayan ng maraming mananampalataya. Ano ang nangyayari kapag pinresent mo ang ebanghelyo ng para bang, sige ganito, gusto bang mapuntang langit? Tanggapin mo si Kristo, punta kang langit. Anong problema doon? Unang-una, hindi naman mali yun eh. Tama yun eh. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka na pupunta ng impyerno. Pero mga kapatid, tip lang ng iceberg yun. Hindi nalalaman ng tao kung ano yung tinatanggap niya. Ito yung tinatanggap niya. Hiwalay siya sa Diyos. Wala siyang karapatan sa kahit na anong mabuting bagay na nagmumula sa Diyos. Kung binibigyan siya, kinakakawaan siya. Ngayon, namatay si Kristo para sa kanya at pinapapasok siya, hindi lang basta alipin kung hindi anak. Hindi pa pwedeng ibenta ang ebanghelyo na para bang, sige, papunta ka na ng langit, tataka na yan, o mamuhay ka ng parang gusto mo. Hindi. Ang tinatayuan natin ngayon, simula nung araw, oras na naligtas tayo, ang tinatayuan natin ay biyaya ng Panginoon. Hindi nagalit sa iyo ang Diyos, at lahat ng yaman na karapat dapat kay Kristo, kasama kang tagapagmana, dahil sa biyaya. Ang daming implication yan. Ano ang mangyayari kung nakatayo ka sa biyaya? Sa pinakamasasamang araw mo, tandaan mo na mahal ka pa rin ng Diyos. Alam niyo, nung nakaraan, pinagbubulay-bulayan ko to. Ano ang ibig sabihin ng nakatayo tayo sa biyaya? Nung ginawa ng Diyos, lahat ng ginawa niya. Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, nung pinadala ng Ama ang kanyang anak, nung nagkatawang tao si Kristo, nung namatay si Kristo sa krus, nung pinagdilim ng Diyos yung langit para sa sarili niyang anak, nung pinatawad ako sa pagkakasala ko, nung ginawa akong anak ng Diyos. Alam niyo ba, nung ginawa ng Diyos lahat yun, nang hindi siya napipilitan.
ang hindi siya obligado. Or to put it in other words, sabi ng Hebrews, who for the joy set before him despised the cross, nang dahil sa kagalakang nakalagay sa harapan niya, ay winalang halaga niya ang cross. Anong ibig sabihin nun? Imagine niyo mabuti. Ang motivation ni Kristo nung niligtas ka niya ay joy. Ba't kanya niligtas? Kasi gusto niya. Sa mga pagkakataon na bagsak ang spiritual na buhay ko, kailangan ko pagkulay-gulayan to na hindi napilitan ng Diyos nung niligtas niya ako. Hindi siya nalagay sa alanganin na padabog niyang ginawa yun. Hindi. Buong kagalakan niyang ginawa yun. Naalala ko yung ilustrasyon ni John Piper. Imaginein niyo daw, maiintindihan ko na kung ano ang punto niya rito. Say for example, anniversary ninyong mag-asawa. Kailan po ba ang anniversary niyo? Naaalala niyo po ba? Ako hindi ko makakalimutan kasi ginagamit na password yun na yun. Pero, imagine niyo anniversary. Yung si Mister, uuwi ng bahay. Si Daddy, uuwi siya ng bahay na meron siyang hawak sa likod niya, nakatago yung kamay niya gano'n. Meron siyang, lagi sinasabi ni Mami, kahit bulaklak ng katuray, hindi nag-uwi si Daddy. Imagine niyo, isang beses, meron siyang bulaklak na hawak sa likod niya. Pasok siya ng bahay, kakatok siya. Pinagbuksan siya ni Mami. Sabi ni Daddy, "O Ma, may dala akong bulaklak para sa iyo, magbihis ka, lalabas tayo. Halika, mag-dinner tayo, matagal na tayo hindi nagdi-dinner, lumabas tayo." Ngayon, syempre, si Mami naman nagawa. Kaya sasabihin ni Mami, bakit? Anong dahilan? Bakit natin ginagawa to? Ba't nag-abala ka pa? Anong naisip mo? Ano sa palagay niyo ang mararamdaman ni Mami kung biglang sinabi ni Daddy na, kasi obligasyon ko to bilang asawa. Kasi ito ang dapat kong gawin. Sa palagay niyo ba matutuwa si Mami ron? Di ba? Merong certain sense, ang language of love ay joy. Hindi ko gagawin to kasi napipilitan ako hindi dahil obligasyon, maaaring obligasyon ko to. Pero sa totoo lang ginawa ko to dahil kinagagalak kong gawin to. Unang-una sa lahat, yun ang attitude dapat natin in Christian worship. But think about it. Hindi ba yun din kasi ang attitude ng Panginoon nung niligtas niya tayo? Nung niligtas kita, kinagalak ko na iligtas ka. Sa mga pinakamasasamang araw natin, yun ay isang anchor. Pero paano kapag maganda araw natin? Paano kapag may tinatangkilik tayo? Paano kapag maganda ang performance sa trabaho? Paano kapag nangyayari lahat ng gawa, pagka pinagpapala lahat ng gawa ng kamay natin? Paano kapag walang karamdaman? Paano kapag nasa pagka nasa isang family bonding, masaya lahat? Paano sa mga araw na yun? Paano kapag may promotion? Paano kapag may job well done? Paano kapag matataas ang grades? Alam nyo, yung nakatayo sa biyaya ay merong certain humility. Natandaan natin, lahat ng mabubuting bagay na tinatamasa natin, hindi tayo karapat-dapat dito. Ibinigay ng Diyos bilang habag. Kaya napapansin nyo, merong yung pampagtayo sa biyaya ay merong malaking psychological benefits. Meron siyang guard against depression, pero meron siyang guard against pride. Yun kasi ang ibig sabihin, ang nakatayo ka sa biyaya. Kinahabagan ako ng Panginoon. Kapag medyo natutokso akong maging proud, tatandaan ko, kinahabagan lang ako ng Panginoon. Pero kapag bagsak ang balikat ko, kapag mabigat na ang mundo at kapag walang nangyayaring tama, papaalala ko sa sarili ko, hindi pwedeng mag-discourage. Kinahabagan ako ng Panginoon. Kinagalak ng Panginoon na gawin niya akong anak. Yun ang pagpapala natin. At pansinin nyo, meron pang isa dyan. We rejoice in the hope, in the glory of God. Sa theology, ang tawag natin dyan, glorification. Sabi ng Ephesians, tayo ngayon ay kinakalakip ng kasama ni Kristo na nakaupo sa mga kataas-taasan. Tayo ay maluluwalhating kasama ni Kristo.
pagdating ng araw, mahuhubad natin yung ating nasisirang katawan at papalitan ito ng kaluwalhatian. In fact, nararamdaman na natin yan sa tuwing pinapatay ng Diyos yung pride natin, sa tuwing pinapatay ng Diyos yung mga kasalanan sa buhay natin, nakakatikim tayo ng kaluwalhatian. At darating yung araw na maluluwalhati tayo kasama ni Kristo. Sa isang mundo na sa totoo lang kapag tinignan nyo, wala namang may nakakapansin sa atin. Hindi naman tayo ang pinaka-maimpluwensyang mga tao sa mundo. Alam niyo, sa paningin ng mga makapangyarihan, pwede tayong mawala next year at hindi naman nila malalaman. Pero ang sabi ng Biblia, tayo'y maluluwalhating kalakip ni Kristo. Hindi masama na maghanap ng kaluwalhatian. Basta yung kaluwalhatian na yun, kay Kristo natin hahanapin. Sabi ni Paul Washer, bakit ba ang mga Kristiyano ay nagkakasya, nagtsatsaga sa fame? Eh, bibigyan naman sila ng glory. Lumaki ako thinking, lalo na kahinaan ko ay vanity, na yung paghahanap ng glory ay mali at makasalanan. Ayun, na-realize ko na kaya lang siya nagiging mali kapag hinanap ko siya sa mga temporal na bagay. Kasi maluluwalhati tayong kasama ni Kristo sa kaduluduluhan. Tayong mga taong gawa sa alabok na makasalanan ay maluluwalhating kasama ni Kristo. Lagi ang paboritong verse ng tatay ko ay yung Psalms 37:4. At paniningningin niya na gaya ng katanghali ang tapat yung ating buhay, yung ating pananampalataya ay paniningningin niyang katanghalian, parang kasing liwanag ng katanghalian tapat. At alam nyo, ma-share ko lang, nung high school ako, nabuhay kami ng, alam nyo yun, dito sa Manila, umuwi kami sa Mindoro, maraming mga nagdududa dun sa desisyon na yun. Pagkatapos nun, may mga naging issue pa sa mga churches, may mga naging diferensya. Hanggang ngayon, pag binabalikan ko, sinubukan namin tumayo sa tama, and eventually, you end up looking as if ikaw ang guilty. Hindi mo naman na kayang pangatuin, hindi mo naman na kayang ipagtanggol ang sarili mo. Pagkatapos ng lahat ng iyon, iisipin ng mga tao, ikaw ang mali. At naalala ko, ito yung mga panahon na kinukup ni Daddy yung Psalms 37:4. Ako naman, antay ako ng araw na talagang makakabawi na. Hindi, talagang etong mga to, makikita nila mali sila eh. Talagang makikita nila, magniningning kami parang tanghaling tapat. At nakailang taon naman na, kung iniisip ko na mangyayari pa rin, na sasabihin ng mga tao na yon na tama nga po kayo, mali kami, talagang kami ang may problema, hindi pa naman nangyayari. Eh ano ibig sabihin ng Psalms 37:4? Ang ibig sabihin ng Psalms 37:4, kapag nagbalik si Kristo at tayo ay naitago na sa likod niya, yung kaluwalhatian niya ang magiging kaluwalhatian natin. At yun yung mas matingkad pa sa katanghalian tapat. Yun yung final vindication, yung final glorification ay naantay natin. Kahangalan, nahantayin ngayon yun. Ang disposisyon ng Kristiyano ay obscurity, at least for this time. At kung may mga pagkakataon na ang Kristiyano ay nakakakuha ng atensyon sa ginagawa niya para sa Panginoon, ito yung mga panahon na dapat nag-iingat ang Kristiyano. Dahil ang ating pagkakaluwalhati, dahil yung ating kaluwalhatian ay mangyayari kapag bumalik na ang Panginoon sa Kristo. Ano ngayon, at dito na magtatapos ang mensahe nito, ano pa yung kaakibat na kaloob ng ating kaligtasan? Sanctification. Tignan niyo yung sinabi sa verse 3, verse 4, and verse 5. Sabi ni Pablo, nagaganap tayo hindi lang dun sa makukuha natin sa hinaharap. Nagaganap tayo hindi lang sa idea na tayo anak na ng Diyos, pinatawad na tayo. Nagaganap tayo sa paghihirap natin. At magtatanong ka, ano ang magagalak ka sa paghihirap mo? Pansinin nyo, hindi sinabi ni Pablo
na nagagalak ako sa kabila ng aking paghihirap. Hindi niya sinabing, we rejoice in spite of our suffering. Hindi niya sinabi na meron akong kagalakan kahit na may tinitiis ako. Hindi yun ang sinabi ni Pablo. Ang sinabi ni Pablo, kinagagalak ko yung mga tinitiis ko. Meron akong kagalakan sa gitna ng pagtitiis ko. Bakit? Ano ang kagalak-galak sa pagtitiis? Kristiyano lang. Bakit? Dahil itong pagtitiis na to ay may ginagawa sa buhay ng isang Kristiyano. Ginagamit ng Panginoon ng pagtitiis na to para mangyari sa buhay, maging totoo sa ating practically, yung katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, hindi nga lang halata. Ang ginagamit ngayon ng Diyos, yung mga pagsubok, para yung pagiging anak mo ng Diyos, mahalata na. Hindi pa kasi, parang diamante na nababalot pa ng putik eh. Kinakaskas yun eh, pinaiinitan, nilalagay sa apoy, hanggang lumabas yung puro, yung pagiging puro, ng kaloob na tinanggap natin. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga pag-uusig. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga disappointment. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga taong mahirap makisamahan. Ang ginagamit ng Panginoon ay mga kabigatan sa trabaho. Ginagamit ng Panginoon yung mga kakapusan financially. Ginagamit ng Panginoon yung mga uncomfortable na pangyayari na yun at nagagalak ang Kristiyano kapag nangyayari yun. Dahil yun ay nasa kamay ng isang mapagmahal na Panginoon. Kung hindi nagalit sa iyo ang Panginoon at pinadadaan kanya sa pagsubok, hindi pwedeng hindi dahil sa pinarurusahan kanya, kundi dahil sa pinagaganda kanya, tinaayos kanya. Merong purpose sa likod ng suffering, merong layunin, merong grand design sa loob ng suffering. At kung ikaw'y mananampalataya, nakakagalak yun. Bakit? Kasi ang number one desire ng mananampalataya ay maging maayos sa harap ng Panginoon, maging kagaya ni Kristo. At kung ginagawa ng Panginoon, takaskasin ka, alisin yung mga bagay na yun, yun ay punto ng kagalakan, yun ay pinagpapasalamat natin. Kagalakan ang kaloob ng mga bagay na yun. At maaari niyong sabihin na, hindi ho ba masyadong ideal yun? Kasi ngayon mo ay may kakapusan. Pero hindi naman ako natutuwa. May pagtitiis may karamdaman anong kagalakan? Mga kapatid, himay-himayin natin yung spiritual na kahulugan ng mga pinagdadaanan natin. Para saan ba yun? Ano bang ginagawa nun ngayon sa atin? Kinailangan mong madismaya para maalis yung pride. Kung ikaw ba ang mananampalataya, hindi mo ba gustong maalis yung pride? Sa totoo lang, wala naman mo akong pakialam. Wala naman mo akong pakialam kung manatili sa akin yung pride na yun. Magbulay-bulay ka na kung mananampalataya ka talaga. Kasi tunay na mananampalataya, bagamat ayaw niya rin sana ng kinakapos sa budget. Yung mananampalataya, ayaw niya rin naman ng namamatayan. Ayaw niya rin naman na nagkakaroon ng karamdaman. Pero alam niyo, ang ayaw din ng mananampalataya ay nananatiling sa kanya yung mga kahinaan niya. Ngayon, pansinin niyo yung sinabi sa Romans chapter 5 verse 5. And this hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Paano mo malalaman na magtatagumpay ito? Paano mo malalaman na mangyayari yung kalooban ng Diyos? Paano mo malalaman na one day mapagtatagumpayan natin yung mga kahinaan natin? Sabi dito, binuo sa puso natin yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya salamat sa Panginoon sa ginagawa niya sa pananampalataya natin. Salamat sa Panginoon sa mga kaakibat na kaloob ng ating kaligtasan. Ang mahalagang tanong, nasa iyo na ba ito? Nasa atin na ba ito? Meron na ba tayong possession nitong pinoprofess natin? Tayo ba ay meron ng enjoyment at pribilehiyo ng pagmamayari nitong mga bagay na ito? Kasi mga kapatid, isipin nyo, kung meron ka nito, anong wala sa iyo ang makakadurog sa buhay mo?
ilapit natin ng malapit-lapit sa katotohanan. Sabi nga ni Daddy, magbigay tayo ng isang halimbawa na malapit-lapit. Alam niyo na kaming mag-asawa ngayon ay nagpe-pray na makaalis. Pang ilang beses na to. Pero ngayon, medyo totoo na siya kasi magpa-file na ako ng requirements ko. At lahat ng pagsisikap ay ginagawa namin para mangyari itong application na to. Pero say for example, at pagka sinabi ko to, alam ko parang horror story to kay July. Paano kung hindi mangyari? Paano kung hindi makapasa? Paano kung hindi makaalis? Pinag-uusapan namin yan kaninang umaga. Kung nakaraan, pinag-uusapan namin. At alam ko na merong iiwang malaking pangamba yun. Like, ano nga mangyayari kung hindi, anong kalalagyan namin kung hindi mangyari yun? Kasi, alam nyo, iniisip mo na to the point na yun nakaligtasan mo eh. Pagka nangyari yun, magiging okay na lahat ng bagay eh. Pero ang tanong, paano kung hindi mangyari? Paano kung ipasa ko, tapos hindi nakapasa, hindi ako makatanggap ng email sa December, hindi ako makalusot sa interview, wala nangyari, gano'n. Ano kalalagyan ko? Ngayon sabihin natin, tignan natin yung pinag-aralan ulit natin. Kung totoo na meron tayo nito, unang-una sa lahat, kung hindi ako makakapasok, Dad, yung pinangako ko, hold muna. Yung mga, sabi ko nga sa inyo, hindi kayo mawawalan, hindi rin kayo magkakaroon. Paano kung hindi ka makalusot? Paano kung hindi mangyari? Kung totoo yung sinabi ng Romans chapter 5, malulungkot ba ako na hindi ako makapasok? For sure. Palagay ko mga isang araw, pagka natanggap ko yung update, baka yung araw na yun, medyo may kabigatan sa puso ko. Pero pagkatapos ng kalungkutan na yun, ano susunod na mangyayari? Sa Diyos ako. Pagmamayari niya ako, kinahabagan niya ako. Ipagkakatiwala sa akin, ipinagkatiwala, ibinigay ng Ama yung kanyang anak para sa kaligtasan ko. Lahat ng nakukuha ko at hindi ko nakukuha ay may purpose ang Panginoon. Ano ngayon kung hindi ako makaalis? At kailangan kong panoorin to, kaya tinakatingin ako sa camera kasi kailangan kong panoorin tong mensahe na to pagkalabas ng resulta na yon. Pero say for example, i-flip natin, nakaalis ako. Nagbago ba yung kalagayan ko? Hindi din naman. Kasi nakatayo lang tayo sa biyaya. Panalangin ko mga kapatid, sa mga nakakapakinig ng mensahe nito, sana maranasan natin to. Kung hindi pa tayo mananampalataya, sana maranasan nyo yung pagpapala na to. At kung mananampalataya na tayo, ang magandang tanong, bakit hindi natin sinusulit, hindi natin pinakikinabangan, hindi natin hinuhusto yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Ba't hindi natin panghawakan? Sayang naman, ang mahal ng binayad ng Diyos para makuha natin yun. Dito po tayo magtatapos sa ating mensahe at paanyayahan ko po yung ating pastor para tayo po ay para bakasan yung ating pananambahan sa pamamagitan ng isang panalangin.